Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, sampal po ito sa mukha ng mga kritiko po mga kabida ni Vice President Sara Duterte matapos pong binigyan po mga kabida ng Commission on Audit ng pinakamataas na marka o rating. Ito pong Office of the Vice President sa kanila pong taunang audit report, mga kabida. Sa balita mula sa Daily Tribune, ito po yung kanila pong headline, mga kabida. OVP gets top COA rating for third straight year. Okay? Tatlong magkasunod po na taon, nakakuha po itong Office of the Vice President po, mga kabida, na pinakamataas na marka, meaning wala akong problema pala. Ito pong financial statements po ng Office of the Vice President. Taliwas ho doon sa lumabas daw na investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability po, mga kabida, Yan po sa House of Representatives na nag-imbestiga po dito ho sa kay Vice President Sara Duterte. At naging dahilan po kung bakit mayroon pong impeachment complaints laban po kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po. Ito pong balita, The Office of the Vice President under Sara Duterte received the highest audit rating from the Commission on Audit o COA for the third consecutive year, with State Auditor issuing an unmodified opinion on its 2024 financial statements. In its 2024 annual audit report, State auditors once again affirmed that the financial statements of the OVP were accurate, reliable, and compliant with applicable laws, regulations, and accounting standards. Mantakin nyo. Compliant, mga kabida. Accurate, reliable. Sus, Ginoo ko. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our unmodified opinion. Imagine mantakin yung terms na ginamit po nila, mga kabida, appropriate, okay, sufficient, okay, para lang po makapaglabas po sila ng unmodified opinion, okay, doon po sa Office of the Vice President, mga kabida. The accompanying financial statement or statements present fairly in all material respect. The OVP recorded a utilization rate of 85.55% under the 2024 General Appropriations Act, reflecting sound fiscal management despite the challenges of expanded operations and increased public service demands. Ano po itong unmodified opinion, mga kabida? Ito po. An unmodified opinion or unqualified opinion signifies the financial statements are prepared in accordance with the prescribed financial reporting frameworks, particularly the International Public Sector Accounting Standards and the International Standards of Supreme Audit Institutions. The OVP said the result demonstrates its continued commitment to transparency, accountability, and responsible public spending. So malinaw po, wala palang problema, mga kabida, sa pondo po ng Office of the Vice President. Yung kanila pong confidential funds for the last 3 years, malinis pala yun. Taliwas doon po, mga kabida, sa resulta daw ng investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability po, dyan po sa House of Representatives. Paano na po yan? Sampal po yan, sa mukha po ng ating mga mambabatas po, mga kabida, na pilit pong inakusahan po, mga kabida, ito hong Vice President po natin, dahil daw sa misuse, okay, misappropriations ng confidential funds, noong 2023, 2024, mga kabida.
At ito po yung dahilan kung bakit po meron pong impeachment trial ngayon, laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Dahil ho sa ginawang investigasyon. Ano pala itong investigation na ginawa po ng Commission on Audit? Fake po ito? Ang problema lang kasi po ng House of Representatives, politika kasi yung ugat po dito, mga kabida. Hindi ho dahil sa meron pong ginawang kabalbalan ito pong Office of the Vice President, kundi politika talaga, Gusto po nilang idiin ito hong si Vice President Sara Duterte sa gawain na hindi naman po ginawa. Okay? Malinaw po itong report po ng COA, na okay pala. Malinis pala yung financial statements, ng OVP. Diba? Ngayon, pinupursigi po nila, na ituloy ang impeachment para magkaalaman po na meron talagang ginawang kabalbalan ito pong si Vice President Sara Duterte. Parang ganun So, wala problema kung matuloy ito hong impeachment trial po kasi nakahanda naman po itong si Vice President, At kayang-kaya po niyang sagutin yan. Baka po mapahiya ito pong House of Representatives so dito, mga kabida, Kasi sigurado naman po pagdating ho sa trial po, imbitahin po ng defense ito pong Commission on Audit. At alam niyo, mga kabida, pagdating ho sa auditing, accounting, ang official auditor talaga dyan, pagdating ho sa pera po ng taong bayan, ito pong Commission on Audit. Ang nangyari po, mga kabida, ito pong House of Representatives, parang inuha po nila yung trabaho po ng Commission on Audit, Sila na po yung nag-audit. Hindi po nila trabaho po yun, Ang trabaho po nila is gumawa po ng batas, Okay? So, yan po, Ito, malaking sampal talaga ito, sa mukha po ng mga mambabatas, lalong-lalo na po yung mga nag-imbestiga ho, dito sa confidential funds po ni Vice President Sara Duterte. Kaya, halata po ninyo, simula nung umpisa, parang kampante lang po ito kung si Vice President Sara Duterte po, makabida, Dito ho sa ginawang investigasyon ng Kamara sa kanya. Kasi alam po niya na wala po siyang ginawang masama. At kumpleto lahat ng mga dokumento, na magpapatunay na intact yung pera. Yung pera po ay ginastos po sa tamang pamamaraan po, Diyan po sa opisina po ng Vice Presidente, mga kabida. So ito, lesson learned na po ito, para ho sa mga mambabatas. Okay? Kasi malinaw kasi, mga kabida, na iba yung pakay po, nila dito kay Vice President Sara Duterte. Gusto po nilang i-disqualify, sa pamamagitan po ng impeachment. Okay? Para po, hindi na po ito makatakbo po, mga kabida, pagdating ho ng 2028 presidential elections. Kasi, balakid kasi itong si VP Sara, Alam naman po natin na front runner po ito pagdating ho sa presidential elections po, Tapos, meron pong nag-aambisyon dyan po sa House, mga kabida, na gusto pong maging Pangulo po ng Pilipinas. Pero parang balakid ito kung si VP Sara. Kaya yon, ginawan po ng kahit ano-ano pong aligasyon, Okay? Para lang po ma-impeach itong Vice Presidente po, mga kabida. So, yun po, ang magandang balita, ng Commission on Audit, ginawaran po ng pinakamataas na marka o rating, ito pong Office of the Vice President, sa loob po ng 3 magkakasunod po na taon, mga kabida. So, yun lang po. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.